In everything, love and serve the Lord. Welcome to Santinig Tambayan! Samahan niyo kami! 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 Hello! Samahan niyo kami! 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 Santinig Tambayan! Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa panahon tayo ng Kwaresma. Ngayon ay Monday, Thursday, March 28, 2024. Samahan niyo po kami. Ito po ay ang Holy Week special ng aming Santinig Tambayan episode mula po sa aming Santinig Choir. Pag-uusapan natin at pagninilayan natin or kukumustahin natin yung mga spiritual life ng bawat miyembro ng Santinig Choir. So, samahan niyo po kami at bago po tayo mag-umpisa, we are inviting everyone na damhin po natin ang presensya ng Panginoon para sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw na ito. Gabayan mo po kaming sumunod sa mga yapak ni Jesus. Turuan mo po kaming maglingkod sa iba ng may pagpapakumbaba at pagmamahal tulad ng ginawa mo. Punuin mo ang aming mga puso ng habag, kabaitan at pangunawa. Dalangin namin na sa aming pagninilay-nilay sa mga kaganapan ngayong Semana Santa, lumago kami sa aming pananampalataya at mas mapalapit sa iyo. Naway lagi naming alalahanin ang sakripisyo ng iyong anak at sikaping mamuhay sa paraang nagpaparangal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
magandang hapon po sa inyong lahat. Gaya ng sinabi namin, ngayon po ay pag-uusapan natin or pagninilayan natin or kumustahin natin ang mga spiritual life ng bawat isa or miyembro ng Santini Choir. So ang una po natin pag-uusapan ay magfo-focus po tayo sa pagbabalik tanaw. Dito sasagutin natin kung paano mo nararanasan ang katapatan ng Diyos. Ayan. Sigurado ako maraming mga masasabi sa atin ng mga miyembro ng Santini Choir, pero umpisahan ko na ako maraming beses ko nang na-experience or napatunayan ang katapatan at pagmamahal ng Diyos sa akin. Pero i-highlight ko, nag-umpisa talaga ito lalo na nung panahon ng pinaka-down ng buhay ko na may tuturi ko. Yun yung nawala yung tatay ko noong 2019. Sobrang hirap talaga ng pinagdadaanan ko kasi para akong tumayo. Hanggang sa ngayon tumatayo akong padre de pamilya. Hindi ganun kadali kasi kailangan kong maging matibay spiritually, emotionally, and syempre physically. Ito yung mga panahon na halos lahat, pati yung mga problema ng magulang ko, ng nanay ko, emotionally ng kapatid ko, lahat ako ang sa akin parang ako yung kumukuha or nagiging lakas nila. Pero on the other hand, hindi siya ganun kadali para sa akin. At sa tingin ko, hindi ko lahat yun makakayanan kung wala yung katapatan ng Diyos. Ano ba yung sinabi sa atin, pinangako ng Diyos? No? Basta i-honor mo lang siya na bilang iyong Panginoon. Kahit gaano mang kahirap ang ipinagdadaanan mo, walang imposible sa Kanya. So, maraming panahon na aminin ko talaga na parang nagkikwit na ako, nahihirapan na ako, pero siya yung talaga yung nagiging lakas ng loob ko. So, doon ko talaga nakararanasan yung katapatan ng Diyos, yung katapatan niya sa atin, yung pagmamahal niya na walang hanggan. Di ba napakasarap? Ito yung pinakamataas na pag-ibig na dapat namin nararamdaman ng bawat isa. Kaya yung may mga parang down na parang nagkikwit na po kayo sa buhay ninyo. Just always remember na nandyan yung Panginoon at hindi na tayo papayat. Kasi ganun siya katapat para sa atin. Okay, and this time naman siguro, tatawagin na natin ang isa pa natin yan. Member ng choir, si Kuya Bonnie. Same ano din po. Gaano or paano mo masasabi na tapat sa iyo ang Panginoon, Kuya Bonnie? Kasi yung mga pangyayaring mga nakaraan, Diyos na, wala naman ako dito, wala rin ako sa Santini, para nakikibalita lang ako sa mga pangyayari. Alam niyo ba, kahit na medyo malayo ako, naramdaman ko pa rin na kasama ko ang Diyos. Kasi, yung akala ko yung mawawala ako sa line-up sinasabi yun bang, ngayon sinasabi ko yun, kasi nagkaroon ako ng sinasabi ko doon sa pag nag-ano kami sa mga panayam na ganito. Sabi, parang yung movie na isang taong walang Diyos. Pero yun yung pag-iisip ko. Pero naramdaman ko yun, nung nandun ako sa malayo, kasi hindi nawala yung pagsiserve ko. Sa liblib, sa kabilupan, may mga tumawag sa akin. Hindi man ako nasa maraming tao, pero nandun yung kaya medyo umusin. Kasi naramdaman ko pa rin ng Diyos Lalo yung time na Actually, totoo naman talaga yan. Lahat makaka-relate po sa atin. Nung panahon ng pandemic, talaga akala mo wala na, hopeless na yung lahat. Pero ang nakakatuwa niyan, nandito pa rin si Kuya Bonnie, nandito pa rin kami lahat. Ibig sabihin, malaki talaga yung naging role ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi gano'n siya katapat, sinabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Di ba, Kuya Bonnie? Saka yung isang pangyayari na, alam niyo, Holy Week, hinanap ko ang Diyos. Kasi palaspas di ba parang nasanay tayo sa okasyon na gano'n. Alam niyo po ba? Nilakad ko po yung 3 kilometro. 3 kilometro po yung nilakad ko. Para lang ako makapagsimba sa araw ng palis. In God's grace, nakarating po ako. Kahit po Amen. 5, parang
10 tao lang kami. Nagsimba ng araw ng palaspas. Nakita ko ang mga palaspas ang dami. Pero po yung celebration, parang medyo malungkot. Alam niyo po ba, ako po yung kumanta ng pambunan. Kaya, yung pong presider na batang pare, parang nung after the mass, lumapit ko sa akin. Parang napawaw siya. Kasi ako yung time na yun, naramdaman ko talaga kasama ko ang Diyos. Imagine, balasmas dapat maraming tao, sa 10 tao lang kami. Tapos po, ang ginawa ko po, yung pong maraming palaspas na yung pinunit ko ng pinunit, pinamigay ko. Bumalik pa ako sa kabundukan. Ibinigay ko po sa bawat isa sa mga kamag-anak namin. Maliliit nga lang po kasi medyo mahirap magdala. So yun lang yung maisip ko na talagang yung experience ko na talagang kahit na naramdaman ko ang Diyos. Pero sa ngayon, wala na. Okay na yung panahon. Talaga pong nararamdaman ko na ang Diyos. Kahit mo saan ako pumunta. Amen. Praise God. Ayan. Salamat Kuya Bonnie for sharing yung na experience mo. For sure, hindi lahat naging katulad ni Kuya Bonnie, naging positive pa rin siya. Marami tayong mga kapatid na talaga naging hopeless na. Agay ng sinabi ko, kung wala ang Panginoon, hindi natin makakayanan yun. And maya-maya tuloy-tuloy po natin at magtutuloy-tuloy po tayo sa mga pag-uusap natin at kukumustahin ng spiritual life ng bawat isa at bawat sabat. Sa ngayon, magbabalik po ang isang tinig ng bayan. Special. Hi, ako po si Ann. At ako naman si Jack. And we are proud to say that we were once a youth servant in Our Lady of the Holy Rosary Parish. Malaking bahagi ng buhay namin yung Our Lady of the Holy Rosary Parish. Dahil bukod sa dito kami pinagtagpo ng Panginoon, dito din niya kami muling pinagtagpo. We got married 2 years ago, and just like any other couple, our ultimate dream is to have our own child. Ever since we got married, we fervently prayed for a little one. So we even imagined how she would look like, and we have a name for her already. So it's Maddie, short for Madison. We have gone to the doctor just to know if we are healthy, we are both healthy, and we even take some supplements, mga folic acids, para maging healthy, yung, especially for me, yung sa mattress ko. And we really keep on trying. Try lang ng try. 2010, nagpe-pray ako na sana makapagtrabaho ako sa Australia para dire-diretso yung ko, yung pagkuha ko sa mga future plan ko. Then nagkaroon ng problema, nagkaroon ng time na tumalikod ako sa kanya, mayo ako sa kanya. Then napabarkada ako. Then, one time may ginamit siyang tao na mapalapit ulit sa akin, Panginoon. Nalapit ako sa Panginoon. Then, nung lumalapit na ulit yung loob ko sa Panginoon, parang doon naman dumarating yung mga pinagdasal ko noon na, ito na yung mo, pangarap mo Australia, ito na, gawin mo na. Parang minamadali ka na parang nag-aalay na talaga siya na para sa'yo. Oo. Once na bumalik ka sa kanya, parang bibigyan niya ulit ng direksyon yung buhay. And ang yung nakakalungkot nun kasi nung bumalik ako sa kanya, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Itong mga kaibigan ko na to, nagkakaroon kami ng small group, sharing kami. Then inopen ko sa kanila yung
pagtatrabaho ko sa abroad. Then nag-rant na. Then humingi ako ng prayer sa kabrother ko. Kaya nalulungkot. Kasi parang masaya na ako. Nandiyan kayo, mga friends ko. Parang nakapag-open ako sa inyo ng mga feelings. Then darating yung time na maghihiwalay tayo. Wala pa tayong 1 taon, guys. Sabi ko din sa kanila. Then sabi sa akin ni brother, pinag-pray mo ba yan? Oo. Then sabi nila, ba't ka nalulungkot pinag-pray mo? Sabi ko, kailangan pag binigay niya sa'yo, handa ka. Kailangan alisin ka nang dyan. Kung masaya ka man, umalungkot sa bagay na yan, aalisin ka niya yan para sa plan niya, para sa'yo. Kasi knowing Jack, he's not the typical type na maraming kaibigan. And then, came to a point na kung saan nagkaroon naman siya ng kapalagayan ng loob, nagkaroon siya ng mga kaibigan na matuturing, na for keeps talaga. Hindi naman sa hindi siya friendly, pero hindi lang talaga siya social person. Yeah. So the time na nagkaroon siya ng friends, he's really happy, and then biglang kukunin sa'yo because you have to move on to your next destination, which is, yun nga, yung pagpunta niya sa Australia. So, it's really amazing kasi God will really close doors for you in order for you to be ready for the next destination. Kaya, ayun, masakit man sa kanya na mawalay dun sa mga friends niya, tinanggap niya yon, and tinanggap niya ng bukas sa loob yung magandang plano ni Lord para sa kanya. But then imagine how God is really good, because lahat ng mga friends niya isa-isa nang pumupunta ng Australia, and we are really so happy kasi knowing that, di ba, nasa isang bansa na kami, although iba-ibang state kami, pero andito lang sila, we can actually see each other anytime, di ba? So, ang ano lang talaga ni Lord, He makes ways with everything. Basta magtiwala ka lang sa Kanya, and wag mo siyang questionin doon sa mga nangyayari, kung meron man siya kukuhain sa'yo, kasi that is the sign that He thinks you're ready for the next step. Actually, si Lord naman, hindi naman siya nagno-no eh. If it's not a yes, then it's a not yet. Yeah. Yun. Naalala ko yung sinabi sa akin ng mama ko na be specific with your prayers. Para pag dumating yung panahon na dumating yung mga pinagdarasal, alam mong kay Lord yun galing. Kasi naging specific ka. So, going back to the story of having a child, parang doon pa lang sa mga sinishare namin sa isa't isa na mga wisdom and mga realizations. So, unti-unti na naming natanggap na, sige Lord, okay lang po kung ayaw niyo pa po. I mean, okay lang po kung hindi niyo po ibibigay si Matt. Kasi, naisip din namin na, nga no, ang mahal din ng cost of living dito sa Sydney. So, parang, ang hirap naman para sa amin dalawa na, say for example, mag-conceive ako, and then, paano na lang kung kami dalawa lang, paano kami sa bahay, ang taas ng cost of living, tapos kung halimbawa magtatrabaho kami, paano yung bata, iiwan namin sa childcare, medyo pricey din yung childcare. So, inisip namin, okay, sige, okay na lang, wag na tayong maging choosy. Kasi, ang hirap kasi na, oo nga, baka hirap ang danasin ni Maddie. Ever since na napunta ako sa Australia, nagkaroon talaga ako ng interest sa property investment. Ewan ko kung ba't ako napunta doon, pero naghahanap ako ng mga bagay na pag-i-investan, ng business, small business na para makatulong sa pangsarili, tsaka sa family na rin. Kasi he's really good. He's really good at saving talaga. Hindi naman. That's where we met Tita Cynthia and Ate Angeli. So, Tita Cynthia is my mom's best friend. So, magkaklase sila nung grade school up until now.
nagbabonding sila. Tita Cynthia lives in Port Macquarie. It's a regional town in New South Wales known for its beautiful coastlines. Madalas niyang nakukwento sa akin kung paano sila nakakuha ng mga investment properties. Naging interested ako sa mga kwento niya dahil na rin sa asawa ko kasi nga, he keeps on telling me the things about property investment. So there was a time when I asked Tita if we could go there sa Port Macquarie. And yeah, we came January 26th. That was Australia Day. And we met Ate Angeli personally. Ate Angeli has a very deep passion about property investments. And we're really lucky and blessed na na-meet namin siya kasi sobrang naging laking tulong niya sa journey namin. Ate Angeli told us that we are ready financial-wise, status-wise, double income, no kids. She always tells us na you attract what you think. So, always think positive because that's the power of manifesting. We didn't have any idea that would be the beginning of our biggest decision in our lives. Tsaka imagine, di ba, naniniwala ka ba na may ginagamit ng Panginoon na tao na tutulong talaga sa atin? Na-encounter natin siya na para sabihin sa atin na, hindi, ready ka na. Parang ganun. Trabaho na, ready na. Yeah. Kasi pag si God talaga nagbigay sa'yo ng, ng timeline, lahat niyan, parang naka-align na siya. Sabi nga ni Ate Angeli, malalaman mo kung para sa'yo o yung universe uma-align sa mga desisyon mo. Yung wala ka ng choice kundi mag-move forward kasi bumabagsak na siya isa-isa sa harapan. Parang yung mga pinag-pray mo dati na ay, ito na yung right time. Parang, sige na, trabaho na. To cut the long story short, January, we came there, and then when we came back from Port Macquarie, we started the cash diet, the research and the application for loan, and then came March 1, we got the house. So we're really happy. In just a span of one month, nakuha namin yung first ever property namin. So, we're just really thankful kay Ate Angeli and kay Tita Cynthia sa lahat ng tulong nila. Talagang kapag inuuna mo yung faith mo sa kahit na anong bagay, hindi ka pababayaan anymore. So, hindi mo man ma-receive yung prayers mo sa paraan na gusto mo siyang ma-receive. Magugulat ka na lang na God has prepared His better plans for you. He has prepared everything for you na hindi mo akalain, sukat akalain. Nakala mo, you are ready. But then, hindi ka pa dyan ready. Dito ka sa aspeto na to ready. So, iisa-isahin niya yon hanggang sa ma-realize mo na, okay, Lord, I trust in you. Ikaw ang bahala. Your will be done. Kung ano man itong plano mo sa akin, ikaw ang mag-lead kung saan man kami patungong mag-asawa. Tsaka ito yung lagi sinasabi ko sa asawa ko. Pag magdedesisyon ka ng mabigat, ipag-pray mo lagi. Parang, may pray ka na, Lord, may desisyon ako na ganito, lalapit ko sa ito, tulungan mo ako na makita yung mga sagot sa mga katanungan ko. Lord, nasaan ka ba rito? Parang gano'n. Basta ibigay mo lang lahat ng ng malalaki o mabibigat na desisyon mo sa kanya, then gagabayan kanya. Tsaka excited pa ako sa mga mangyayari in the future kasi alam namin na may plan talaga si Lord para sa amin. So, excited ka ba doon? Yeah. Sa ngayon talaga, we are still keeping the leaf of faith na balang araw
makakasama din namin si Maddie sa buhay namin. Which reminds me of our favorite Bible verse. Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in His time. Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit na kakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapat? Natutuwa, nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog pa ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mong, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalaing natutulog ba ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Muli, kami po ay nagbabalik dito sa Santinig ng Bayan episode or Holy Week special ng Santinig ng Bayan. And this time, pag-uusapan naman natin yung kanina gaya ng sinabi ni Kuya Bonnie, marami talaga na down, no? Pero for sure, marami rin yung nagbalik loob. No, yun naman ang importante. At tatanungin natin, si Ate Zelda, for sure, marami rin siyang pinagdaanan at kung paano niya na-overcome yun. Zelda. Okay, maraming salamat. Bago po lahat, magandang hapon po muli sa ating mga viewers. Kaya nga nung sinabi ni Kuya Anton, pagbabalik loob, isa yan sa nagiging dagok ko sa buhay ko. Talagang, alam niyo, napakahirap talagang maging isang lingkod. Kasi syempre, hindi ang paglilingkod lang naman hindi sa Panginoon, paglilingkod sa pamilya, paglilingkod sa kapwa, paglilingkod sa kaibigan, di ba? Pero napakapalad ko, lalo ako, napakapalad ko na talagang tinawag ako ni Lord bilang mga awit. Yun nga, high school pa lang ako, tinawag ako ni Lord bilang mga awit niya, bilang lingkod niya. Pero talagang alam niyo, dumarating talaga sa point na talaga, dadaan ka talaga sa pagsubok. Sabi nga, kung sino yung mga lingkod, yun talaga yung mga talagang susubukin ng panahon, susubukin ni Lord. Pero alam niyo, ang isa na sa napaka-gandang experience bilang isang lingkod ni Lord, hindi ka talaga pababayaan. Talagang hindi niya hayaan na ikaw ay tuluyang malugmok, hindi niya hayaan na talagang ikaw ay tuluyang mawala. Patuloy siyang gagamit at magpaparanas ng mga instrumento para patuloy mong malaman, maintindihan na, anak, andito ako.
hindi kita pababayaan kahit kailan hindi kita iiwan. Kaya magpatuloy ka lang sa paglilingkod. Diba? Alam naman natin na lahat tayo, walang perfect. Oo, yung sa sinasabi ni Ate Zelda yung pagiging lingkod niya, no? Pero gusto nating malaman yung pagbabalik loob niya, gaya ng sinabi ko, no? Bilang lingkod, sabi mo kanina, may mga time na down ka. Ngayon, Ate Zelda, ano po yung panahon na nalihis ka ba ng landas? Paano ka nagbalik loob? Yun kasi yung gusto natin pag-usapan itong sa second part, no? Mamaya pag-uusapan natin yung lingkod, lahat naman tayo dito, lingkod ng Diyos, eh. So, Ate Zelda, yung gusto namin na malaman, yung pagbabalik loob. Paano ka nagbalik Dumating ba sa point na nalihis ka ng landas? Oo, siyempre, maraming beses, hindi naman yung lingid sa kaalaman nyo. Pero, gaya nga na sinabi ko, meron at meron gagamitin si Lord. Kayo, talagang, kumbaga, yung pagmamahal nyo, yung pagsusuporta nyo, nandyan. Yun yung isa sa reason ng, kumbaga, parang pag-iinit muli ng paglilingkod ko sa Diyos. Pangalawa, syempre, yung takot. Takot kay Lord. Kasi alam mo, paglingkod ka talaga nandun yung pag hinirang ka ni Lord, talagang iaano niya sa'yo kahit maraming paraan para ipakita niya sa'yo na parang anak mo ka bumitaw. O sige, Ate Sel, may tatanong ako. Di ba sabi mo sa pag nagbalik loob ka na, bakit sa sangtinig ka pa rin mo ginusto na doon sa pagbabalik loob mo, bakit sangtinig ka pa rin kumbaga bumalik? Ay, ang dami, kumbaga sa madaming mga options, maraming but still, sa sangtinig ka pa rin. Parang galit ka. Normal voice ko yan. Parang galit siya. Galit ko. Normal voice. Yung galit ka. Bakit hindi ako makakasal? Kasi alam nyo, ang gusto natin kasi i-emphasize dito, yung pagbabalik loob. Yes, oo. Kasi paulit-ulit mo binabalik. Hindi, parang may time naman na parang mapapagod ka. Hindi, kasi ang kay Ate Sel kasi parang, napaghihinaan lang siya. Nawala yung, hindi, may time lang na napagod siya kasi sa may problema, kumbaga sabay-sabay. Parang madali siya. Hindi niya na kayang i-handle. Madali. So yun nga, ano nga yung, may point ba sa buhay mo na nalihis ka ng landas? Anong specific yun? Ano ba? Hindi naman siya totally talaga. Pag sinabi mo kasing nalihis, as in talagang totally parang wala ka nagpakialam, di ba? Oo, parang nanghina ka lang. Parang nanghina ka, nagkaroon ka ng takot, nagkaroon ka ng mga, yung pag-aalinlangan. Pero gaya nga sinabi ni Ate Lady, takot sa sambil. Siyempre, true ko kumbaga nakasatak na talaga sa puso di ba? Pero mga times, totoo yan, may mga times na parang gusto kong bumalik sa dating grupo, which is, kasi may mga times na parang gusto kong pumunta ng ibang grupo, gano'n. May mga gano'n Pero, hindi naman yan yung pinagdadaan mo parang napagod ka. Sama na. Pero ikaw ba siya sa buhay mo, yun nga, dumadaan tayo sa down ng pinakadalo. May panahon ba na parang medyo nabawasan o yung kinwestiyon mo yung Diyos? May mga panahon ba na gano'n? Hindi, wala naman kasi sa akin naman na kumbaga ang Diyos parang sa akin lagi nandyan siya sa akin. May problema ko parang lang kumbaga resolve agad. Kaya kay God, hindi niya ako pinababayaan ng pamilya ko. Kahit ganito lang kami, blessed pa rin. Yun ang common sa amin dito sa Santinig, na walang exempted sa problema lahat. Mababasa. Dumadating sa pinaka-down ng buhay, lahat tayo may ganyan-ganyan problema. Yeah, pag may problema sa pamilya, for sure, kilatin niya kahit dahil yung buong pamilya nila servant. Pero syempre, meron sila mga struggles, sila Miles, sa kaibigan, sa trabaho. Yun yan, nanghihina tayo, minsan naapektuhan tayo, parang minsan we're starting to question, Lord, bakit? Ba't nangyari sa akin to? Pero, ang bottom line dyan, kung talagang nandun yung katapatan mo sa Panginoon, magbabalik lang. At yun naman talaga dapat ang naiintindihan natin. Kasi yung problema, sinusubukan lang tayo ng Diyos. Hindi tayo kailangan bumitaw. Ibig sabihin na kailangan natin maniwala para tayo sa Kanya. Pero konting problema, ayoko na mag-serve. Parang mga gawin. Kasi ayoko mag-serve kasi parang may problema. Imbis na dapat mas kumapit ka kasi ayan. Maraming po tayong naririnig na lumalabas na po yung mga gustong i-share ng bawat isa. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, magbabalik po ulit mamaya ang Santinig ng Bayan.
sino man sa aking mananahan di ako sa Kaniya. At kung siya ay mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Muli ay nagbabalik ang Sangtinig Tambayan, a Holy Week Special. Ayan, bago tayo tumungo dun sa susunod na part ng ating pag-uusapan or pagninilayan, hindi ko kasi natanong kanina Kuya Mark, ikaw ba? Ano ba ang masasabi mo sa usaping pagbabalik loob? May panahon ba na nalihis ka ng landas? Na-question mo ba yung Panginoon? So, paano nangyari? Paki-share naman sa amin, Kuya Mark. Actually, dun sa pagbabalik loob, there's one moment in my life na nalihis talaga tayo ng landas. May
naranasan kasi ako na parang hindi ka welcome. I mean, yung parang they're not believing in you. Not exactly not believing in you. Parang kasi ako kasi, dapat kasi ang focus ko noon that time is not the people around us. Around me. Yes. Kasi pag tumingin ako sa mga tao, kasi people are not perfect. They can commit mistake. So parang doon ako tumingin sa mga, kasi nag-idolize ako ng mga tao noon eh. Itong mentor ko, ito yung leader ko. So nung nakagawa siya ng kasalanan, parang na-stumble and fall din ako. Which is after noon, umalis ako sa simbahan. Totally ulis. Totally no commitment with the Lord. Walang simba. So parang nalihis talaga ako ng mundo. Until the time that I met Kuya Anton, na he bring me back to church, which is to, know God more, try to, parang ako nung una nun kasi parang hindi pa ako masyado, kasi baka ganun din yung mga people na nandoon sa simbahang yun, baka ganun din yung judgment, ganun din yung criticism, which is parang feeling ko normal na yun eh, kasi we're still human being. Pag tumingin kasi talaga sa tao, madadapa ka. Dapat ang tinitignan mo lang as a servant, or kung gusto mo talagang bumalik yung faith mo kay Lord, is direct to Him. Kasi nga may nabasa ko nung Bible verse that time, na parang sabi sa Joshua 1:9, "The Lord your God is with you wherever you go." So it's not, kahit malayo ka, yung parang pilit kang umuulan, pinipilit kang payungan ng Diyos, pero ayaw mo magpapayong. Kasi para kang black sheep na parang ayaw ko na sa'yo, ayaw ko na mag-serve kasi parang ganito ang nararamdaman ko. Pero which is, yung naramdaman kong palang yon, ako din pala yung the end na may mali. Kasi tinignan ko lang yung mga taong nasa paligid ko. Nung nawalan na sila ng gana, nawalan na rin ako ng gana. Which is, dapat hindi. Kasi if you really have a faith with God, even though kahit ikaw kahit ikaw na lang ang natitira, you're still go to the right direction. So feeling ko yun, kasi nung nakilala ko si Kenton, napabalik ako, since naghahanap ako ng bagong pamilya, nandito na ako sa Santini Choir, and I've been serving the Lord for 2 years now already, again, sa bago kong pamilya. Yes. Ayan, napakaganda nung shinare ni Kuya Mark, no? Alam mo, meron talagang gagawing instrumento ng Panginoon para makabalik ka. Pero, i-clear ko lang po sa mga nanonood sa amin ngayon na it's not about the religion. Kasi nabanggit kanina ni Kuya Mark, we respect kung ano man yung religion po ng mga nanonood dyan. Hindi to about pagiging Catholic po namin sa Santini Choir. Kasi nabanggit niya, galing siya sa ibang religion, baka ma-misinterpret po natin. Hindi po yun ang konteksto ng sinasabi niya na naligaw siya ng landas because of that religion. Ang sinasabi niya, clear naman, di ba? Na naligaw siya kasi parang meron siyang inidulo, happen to be in that religion. Tapos parang siya naapektuhan siya at siya mismo nalis ng landas. Pero it's not about the religion. Ang importante naman, yung faith mo sa Panginoon. Whatever religion po kayo, kung ano man yan, okay lang po yun. Ang mahalaga, nagbabalik loob tayo every time na napanghihinaan tayo ng loob. Ayan. And in relation to that, okay, malaking bagay na yung pagbabalik loob natin, kung talented din naman tayo, we can give it back to the Lord, di ba? By mag-serve, no? Paglingkuran natin siya, karapat dapat siyang paglingkuran in kung anumang ways, sa pagkanta or kung ano man, maraming paraan. At yan elaborate pa ito, no, ni Ate Mea ng isa pa sa mga pinakahaligi na po pagdating sa usaping pagsiserve. Ayan, Ate Mea. Ilang taon na ba akong nagsiserve? Actually, college pa ako. Nagko-choir na ako sa province. Pero siguro hindi yun talaga yung pinaka-mission ko. Hindi lang naman sa pagsiserve sa simbahan or siguro yung pinaka-mission ko kasi actually hindi naman ako kagaling ang kumanta. So ang pinaka-ano ko siguro is yung mission ko is yung open yung bahay ko sa mga lingkod ng Panginoon.
Yes, yun yung pinaka mission siguro ni Lord sa akin. Binigyan niya kami ng sariling bahay para maging open sa mga lingkod ng Diyos din. At saka syempre, ayun, kahit papaano, no, hindi lang yung pagtatight sa simbahan ang pwede mong ibigay. Pwede kang magbigay ng time mo, ng kung anong meron ka, hindi lang yung talaga yung yung pagse-serve sa mismong simbahan. Yun, welcome dito yung mga choir, kung sino man ang gusto, yun ang mission ko talaga. Nakakabilib yun ang napakalaking bagay, no, na yung bahay mo nagiging instrumento. Kasi kung wala itong bahay nila Ate Mel, nila Kuya Boyet, saan kami mapupunta? Maaari, possible na mag-isip na tayong umuwi, gumala, pero nagiging dahilan ito para pas pagbutihin pa namin yung pag-awit natin. Minsan pa nga, kahit wala sila, nandito kami. Konti na lang, ibigay ko na yung susi sa kanila. Napaduplicate. Kala mo mas demanding pa kami. Kasi na po yung banding mas mahaba yung banding. Yes, tama. Importante kasi yun sa paglilingkod, yung may banding din kayo. Okay, thank you Ate Mea. Napakaganda ng share niya, sobrang nakakatuwa lahat. Very thankful kami sa Tinig Choir sa pamilya nila Kuya Boyet. Now, syempre, isa pa rin sa mga miyembro na matagal na rin naglilingkod, hindi pwedeng hindi natin siya mapakinggan. For sure, marami siyang may share. Ito na, si Ate Miles, ang ating birthday girl. Ay, magandang hapon po. Ako po ay nagsiserve ng siguro mula pa nung high school. High school ako. Naging kasi ako sa school namin, naging cheerer. Kasi nga may sakit akong asthma. Hindi na ako ng mga volleyball, mga gano'n. Kaya naging cheerer na lang ako. Tapos, ako ng music teacher namin na, marunong ka palang kumanta. Sabi niya, bakit hindi ka mag-serve dito sa simbahan? Nahihiya pa ako nung that time. Tapos meron kaming naging kaibigan na nag-push talaga sa amin, taga-Upper Bikutan. Sabi, marunong ka palang kumanta, ibigay mo yan kay Lord, sabi niya. Kaya simula nun, talagang nawala na yung asthma ko actually. Umaano pa rin siya. Pero hindi na ganun na yung ma-hospital ka pa, hindi na. Kasi parang lumakas yung baga ko. Dahil doon. Tapos tapos, ang dami ko nang naging friends dahil doon. Meron akong naging ka-choir sa United Parañaque kasi nandun yung teacher ko sa music. Sabi niya na ganun, mag-serve ka naman, total nagsisimba ka rito. Sabi niya. Wala akong magawa kasi teacher ko, baka ibagsak ako. Tapos yung mga friends ko naman, nakita rin ako, bakit doon nagsiserve ka? Taga rito ka sa Upper kasi Upper pa kami noon under pa kami ng Upper. Kaya sabi, bakit doon hindi mo naman barangay yun, bet doon ka nagsiserve? Mag-serve ka naman sa sa amin. Sabi na gano'n, sa atin, sabi na gano'n. Kaya nag-serve ako. Simula nun parang hindi na, kumbaga, tawag dito, hindi na, parang may kulang sa akin pagka yung ako nag-serve ng Sunday. Kaya nag-pandemic, sabi ko, bakit sila lang kumakanta? Nakakainis Sabi ko na ganun. Sabi na ganun nung ibang grupo, bakit Miles hindi ka kumakanta? Kasi 4 lang daw dapat. sabi ko, bakit ganun? Hindi ako sama sa 4. Sabi ko na ganun, ano kaya? Sumama na lang kaya ako sa ibang grupo. Nag-time na ganun, may time na ganun na meron nagsabi. Meron pa Sabi na ganun. Sabi na ko, sumama ka na lang sa amin. Sabi na ganun. Sabi ko na ganun, ay hindi, ayoko, baka pagalitan ako ni Kuya Boyet. Sabi ko na may takot pa rin ako kay Kuya Boyet tsaka kay Ate Me. Sabi ko, hintayin ko na lang sila na pabalikin ako. Sabi ko na ganun. Yun lang. Okay. Ayan, na i-open na ni Ate Miles sa kanya. Kailangan mag-explain ni Kuya Boyet kung bakit. Pero alam mo, kung titignan mo yung magandang doon, magandang point ni Ate Miles. Alam mo, kapag servant ka kasi, tapos hindi ka nasama doon sa port, gustong-gusto mo kasi talagang kumanta. Oo. Saka yung nandun eh. Talaga, nandun sa
Oo, yan. Meron pang isa tayong ka-choir dito na may trabaho siya minsan pag Sunday, pero pag available siya, pero umaatin siya, pakinggan din natin. Okay, tingnan natin ang masasabi ni Layden. Ay, hello po. Alam nyo naman, di ba? Kasi ano din dalawa kasi ako. Kailangan kasi mag-focus, hindi lang ako mag-focus sa spiritual ko. Kailangan ko rin kasi may anak ako. Kailangan ko rin silang suportahan financially. So, nakikita nyo naman, di ba? Parang akong oong sa inyo di ba? Parang support. Tapos kaya pag nakikita nyo, gulat na gulat kayo, di ba? Yun, parang si Ate Miles, parang hindi rin kompleto ang ko sa kanamimiss ko kasi kayo, di ba? Sabi ko nga, we are not only a choir, sabi nga, di ba? Kasi naging second family ko na kayo, na kumbaga, talagang, pag Sunday, excited ako, sabi ko, makakasama ko na naman sila, kakain na naman kami ng sama-sama, pupunta na naman kami sa ganito, nandun na naman lang si Doc Negro, nandun na naman si Mark namang buhuli, ay kainan siya, yung tipong gano'n yung, sa labas ng parang ito yung rest day talaga, Sunday. Kasi tapos yung banding natin together. Tapos yun nga, na-enhance yung aking singing career. Charot. Yun lang. Tapos, yun. Ano pa bang masasabi ko? Wala na. Basta, happy ako sa inyo and very thankful and blessed na nakilala ko kayong sangtino. Ayan, thank you Ate Layden. Narinig nyo na ang mga shinare ng bawat miyembro na talagang mga nasa dugo na ang aming pagiging servant. At dahil dyan, magbabalik po ulit ang Sangtinig Tambayan.
At magbabalik po ang Sangtinig Tambayan. At ngayon naman po ay ating makakasama at kakapanayamin ang aming kaibigan na si Christian Martinez. Hi Christian, kamusta ka? Okay naman ako ngayon. Bago yan, batiin muna natin ang ating mga televiewers. Hello po sa lahat ng viewers ng Sangtinig Tambayan. Magandang araw po. Alright, maraming salamat Christian sa pagpapaunlak sa aming interview ngayon. Huwag ka mag-alala, hindi naman to masyadong mga personal something. Ito lang ay magbabahagi ka lang ng mga, kung ano yung mga na-realize mo, kung ano yung mga ano sa buhay mo. Pero bago yan, kamusta ka? Kumusta ako bilang, siguro maraming aspekto, Ate Zel, na bilang isang estudyante, okay naman. Okay kasi sinisikap ko naman na mabalanse yung mga gawain sa school. Bilang isang anak, pinagsasabay-sabay ko kailangan kahit paano na ma-manage ko yung mga gawain sa bahay since wala yung parents ko. Pagdating sa finances, ako yung nagmamanage. Pagdating sa minsan sa mga bilihin, sa pagbibigay ng instruction sa kasambahay namin, ako rin yung gumagawa. Bilang isang servant, sinisiguro ko rin na yung commitment ko sa simbahan, yung service, hindi napapabayaan, and doing my free time. So, yun talaga yung binibigyan ko ng oras ng simbahan. So, kumusta naman ako overall? Masasabi kong mabuti naman ako. Satisfied ako sa mga ginagawa ko kasi nagiging productive ako. Siguro kapag hindi ako nagiging productive, doon ako hindi nagiging okay. So kapag feeling ko parang hindi productive yung araw ko, parang wala akong masyadong pinaglalaanan ng oras, siguro doon ako hindi nagiging okay. So yeah. Alam mo, yung mga katambayers, bihira po sa, katulad ni Christian, bata pa lang siya, pero yun nga, sabi niya, bilang kaibigan, bilang anak, bilang servant, bihira yung ganyan di ba? Yung parang napakasipag sa lahat ng aspeto ng buhay. Ano yung inspirasyon mo? Siguro, Ate Zel, parang ang pinaka-inspirasyon ko sa lahat, or ito, siguro hindi inspirasyon, pero for me, it's an inspiration na parang I know na one day mamamatay ako, parang ganun. So you make the most of every day. Kailangan araw-araw sinusulit mo. Kailangan yung bawat araw mo, maraming kailangan nating balansehin. Yung pamilya, yung mga kaibigan, yung simbahan, yung school, no? So, you make the most of every day. Tomorrow is never promised. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka. So, kailangan lahat consistent. Kailangan lahat na ayos mo. So, siguro yun yung pinaka-primary motivation ko. Kung bakit for me kailangan everyday productive. For me kailangan dapat everyday ginagawa natin yung best natin because tomorrow is never promised, especially nung pandemic, no? Parang all of a sudden biglang mababalitaan mo na lang may friend ka na namatay, and even after the pandemic, di ba, meron mabalitaan natin. So, napakaikli ng buhay para sayangin yung oras natin, parang gano'n. Totoo yan. Alam niyo mga katambayers, yung share ni Christian about sa napakaiksi na buhay, marami na tayong mga nababalitaan sa radyo, sa TV, di ba? Parang sa isang iglap, bigla ka lang nawala, kausap mo lang siya, di ba? Pero, may iba tayo. Nabanggit mo yung sa kaibigan. Ay, siguro naman alam mo yung nangyari sa atin dati, di ba? Parang medyo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Tanong ko lang, ano yung naging tingin mo sa akin sa mga nangyari nin? Bilang kaibigan or bilang lingkod? Paano naging tingin, Ate Zel? Meaning parang ano yung nagbago ba yung pagtingin ko sa'yo after ng kaibigan? Actually, I can categorically say na hindi. Hindi nagbago yung tingin ko. Siguro, isa sa mga katangian ko kasi parang lagi kong sinaset aside yung feeling ko kasi parang hindi naman mahalaga yung feeling ko. So parang for me, normal yung pagkakaroon ng let's say heated arguments, or parang sa akin normal na siya sa buhay mag-asawa, sa buhay ng magkaibigan, sa buhay ng pamilya, sa buhay ng mga servants, kapwa lingkod. So parang hindi naman perfect lahat. So ang lagi ko lang tinatandaan kapag halimbawa hindi kayo naging okay nung friend mo, ito yung lagi ko rin itong binabahagi rin sa mga kaibigan ko, sa mga servants na yun, sa simbahan.
na kapag hindi kayo naging okay, ang lagi mong tatandaan yung magandang nagawa sa'yo ng tao. Kasi kapag kakainin ka ng galit, kapag yun lang particular na pagkakamali or yun lang hindi nyo pagkakaintindihan, yun yung kakain sa'yo eh. So, lagi mong tatandaan ano yung naging mabuting nagawa ng tao. And siyempre, kailangan mo rin pumili ng mga tao na hindi kayo udyok na magalit ng magalit. Kailangan pumili ka ng circle of friends na tutulungan ka, na mabibigyan ka ng tamang payo. And ayun talaga, kailangan mong tandaan lagi yung mabuting nagawa ng tao more than sa isang pagkakamali. And para sa akin kasi normal talaga yon na kung may hindi pagkakaintindihan, normal lang yun. Kung may heated arguments, kumbaga normal lang yun. Kapag masyadong perfect, parang ganun yung relasyon mo sa ibang tao, siguro there's something wrong. At saka wala naman talagang perfecto sa lahat ng relasyon, 'di ba? Mapakaibigan, magkasintahan kayo, mag-asawa, wala talagang kahit pamilya, 'di ba? Walang Teka, ano ba yung nagawa ko mabuti sa iyo? Siguro actually ito lagi ko tong sinishare din, no? Kasi may especially sa ibang mga members ng music, parang nagtanong siya, hindi ba close kayo ni Ate Zal? Parang lagi ko sinasa, oo, sobrang close kami ni Ate Zal. Inaabot kami ng ilang oras kakakwentuhan. So, nakatulong ka sa pagre-reflect ko, nakatulong ka, kasi parang nakahanap ako ng kapatid, nakahanap ako ng ate na nakakakwentuhan ko about and yung mere fact na nag-open ka sa akin ng ilan sa mga challenges mo, so parang na-appreciate ko yung kasi natututo ako. And hindi lang yung help na monetary or yung pero yung tulong na more than these things, more than these material things, na nakahanap ka ng kapatid, nakahanap ka ng kaibigan, so na makakatulong sa'yo para mas maging mabuting tao. Hindi, kahit naman ako, hindi ko ina-expect na ganun tayo magiging magka-close, diba? Kumbaga, sabi ko, hello, si Christian Martinez. At saka hindi naman ikaw mahirap talagang pakisamahan. Talagang tsaka ayun nga, nakikinig ka, ganon. Okay, kumbaga, ano yung nagpa-realize? Yun nga, di ba, sinabi mo nga na maiksi lang ang buhay. Pero ano yung pinaka nagpa-realize sa'yo para magpatawad at magpakumbaba? Siguro, ayun din talaga, Ate Zel, no? And pangalawa, alam kong may mali rin ako. So, alam ko meron din akong pagkakamali. Kaya, actually, hindi naman tayo formal na naghingi ng tawad sa isa't isa, pero biglang one day na lang, parang nagtawanan na lang, tapos biglang halika ka rito, tapos gano'n, di ba? So, hindi rin ako mahirap. Siguro, for me, parang, hindi ko alam kung natural, or mula pagkabata, hindi talaga ako mahirap magpatawad. Parang, isang ngiti lang sa akin, kahit galit na galit ako, parang okay na agad, parang ganun. Siguro, nung bata ako, iniisip ko parang, hindi ba parang negative yon, kasi baka madali kang maabuso, parang ganun, no? Especially kapag iniisip mo yung relationship mo with your friends, na baka kapag ganun ka, baka abusuhin ka. Pero hindi naman as long as alam mo naman yung limitations, basta alam mo yon, magpatawad ka ng magpatawad. Tsaka, yun nga, ano ko na rin itong pagkakataon nito para pasalamatan si Christian sa pagtanggap mo sa akin bilang isang kaibigan, although talagang, pero hindi naman sobra talaga yung nangyari, diba? Kumbaga, naniniwala ako na si Lord merong dahilan ba't nangyari yun, diba? Ngayon naman, ano yung mga paghahanda mo ngayong Kwaresma? Okay, una-una, of course, spiritually, kailangan handa ka spiritually. Yung confession, napakahalaga na, Sacrament of Reconciliation. Kaya actually, hindi ko alam kung nagkaroon tayo ng nagkaroon tayo nung Kumpisalang Bayan. Pero prior to that, nakapag-confess na rin ako sa Parish of the Holy Sacrifice sa Diliman. So, yun yung talagang sinisiguro ko, yung Sacrament of Reconciliation. Kasi yun yung makakapagpalaya sa atin sa mga kasalanan. Pangalawa, yung kumuha ako ng canister sa parish, no? So kailangan talagang bawasan ko yung mga sobrang kinokonsume, di ba, mga fast food, mga yan, ang hilig ko dyan, almost ilang beses sa isang linggo. So talagang binawasan ko rin pagtitipid. Pero more than this, no, anong paghahanda ko spiritually, yung pagpapatawad sa mga
resentment sa ibang tao, like halimbawa sa parents ko, may mga decisions yung parents ko na hindi ko sinasang-ayunan. Parang may mga decisions sila na parang for me, parang hindi tama, parang gano'n. Hindi naman malaking pagkakamali, no? Pero parang minsan meron ako mga disappointments na tawag dito, palagay ko baka mas naging maganda kung ganito. Pero still, no, magulang mo pa rin eh. So kung magkamali man sila ay ma-realize nila parang ako yung magulang na parang ako yung nagsasalita na kung magkamali sa emergency. Pero parang beyond this disappointment or resentment, parang kailangan kong magpalaya and kailangan kong magpatawad. So kasi mahirap naman mag-reflect. Again, nasabi ko na everything has to be consistent. Hindi ka alam mo yan, hindi ka pwedeng mag-reflect. Sabi mo, nagninilay ako ngayong Holy Week pero hindi mo pa napapatawad or marami kang kagalit or maraming taong galit sa'yo or maraming taong kinagagalitan mo. So, parang napakahirap. Parang for me, impossible na mag-reflect ka or na magninilay ka na masasabi mong sinasabuhay mo yung mga challenges ngayong mahal na araw and yet simula sa pagpapatawad hindi mo nagagawa. Saka sa tingin ko nakatulong yung, di ba, pinadala ka dun sa World Youth Day, di ba? Parang ang laking nakatulong yun sa'yo para sa spiritual life mo, di ba? Kumbaga, yun nga, sabi ko nga sa'yo, bihira ang mga kabataan na katulad ni Christian na talagang bukod sa naglilingkod sa Lord, sa pamilya, talagang consistent siya sa lahat ng paglilingkod niya sa aspeto ng bayan. Ngayon naman, hihingin natin yung advice mo para sa mga kabataang nanonood sa atin ngayon. Ano yung mga maipapayo mo sa kanila? Parang ulirang kabataan, parang magbigyan. Pero siguro, kasi parang tinitingnan natin ngayon na obsolete na or hindi na applicable yung pagsunod sa magulang. Parang para sa akin mahalaga pa rin yun na sundin mo yung magulang mo. Pero kapag nasa right age ka na yun, alam mo na yung tama at mali. Kapag mali na, syempre hindi mo naman susundin. Pero as much as possible, sundin mo yung magulang mo. Lalo kung para sa ikabubuti mo naman. Pagsunod sa magulang, pagrespeto sa magulang, paggalang sa magulang. Siguro kasi nagsisimula ron eh. Kung ano yung pakikitungo mo sa pamilya mo, more likely yun din yung pakikitungo na dadalhin mo sa labas, no? So sa mga kabataan ngayon, marami na kasing parang maraming ino-offer yung contemporary world sa atin, no? Maraming mga bagay na ino-offer yung mundo. Iba na, no? Iba na yung iba na yung kayang i-offer ng mundo ngayon, parang ganon. So, kaya mahalaga yung spiritual and values formation mula sa pagkabata pa lang. So, sa mga kabataan, sumunod sa magulang and siguro tingnan yung mga mas malalalim na dahilan sa mga bagay. No? Parang sometimes may dahilan higit pa ron sa nakikita lang ng mata natin. Parang gano'n. So, bakit ko ba ginagawa to? Bakit ko ba to ginagawa? Bakit dapat gawin? So, alamin natin kung ano ba yung dahilan kung bakit natin gawin yung dapat natin. Bakit natin kailangan gawin yung dapat natin gawin? Bakit ko ba kailangan mag-aral? Ano ba yung... May penultimate purpose yun For me, bakit ko kailangan mag-aral? Bakit ko kailangan mag-serve? Parang ang pinaka-goal ko after this lifetime. Alam mo yan? Kasi parang after this lifetime, sana makarating ako sa langit. Parang ganun. So, bakit mo kailangan maglaba ngayong araw? Hindi lang yun para maglaba ka. Kailangan mo maglaba para maayos mo yung schedule mo, para maging mabuti kang estudyante, para maging mabuti kang servant, para maging mabuti ka sa ibang tao. And lahat yun dapat ginagawa natin para sa pupuri ng Diyos. Tsaka malaking bagay talaga kapag naglilingkod sa Diyos. Kaya kayo mga kabataan dyan, kung may sakali may mga kaibigan kayo na hinihikayat kayo mag-serve kay Lord, wag po tayong magdalawang isip. Kasi tulad niyan, si Christian, di ba? Isa siyang servant ni Lord. At marami pang kabataan sa simbahan na talagang ginagamit at naglilingkod sa Diyos. Hindi nakakapanghinayang. Yun po yung masasabi namin talaga. Ngayon naman, Christian, maraming salamat. Maiksi yung oras, pero maraming salamat sa pagpa-unlock sa aming programa sa Tinig ng Bayan.
Tambayan. Baka may gusto kang pasalamatan. Salamat din po. Salamat din sa Santinig sa pag-invite sa akin. No? Hindi ko alam kung sabi ko ano kayang maibabahagi ko, parang gano'n nung una. Pero salamat kasi pinakinggan nyo ako. Nabanggit ko parang una, hindi ko alam kung ano bang, sabi ko parang mga mas may wisdom na sa akin itong mga to para pakinggan ako, parang gano'n. No? Pero still, salamat po sa pag-invite sa akin para makapagbahagi. Salamat din sa bibigay ng oras sa amin. Thank you talaga, thank you. At maraming salamat sa pag-share ng yung mga thoughts, tsaka kung ano yung mga nangyari noon. Pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi naging maayos. Talagang walang imposible kay Lord pag ginusto niya. Yung plano talaga ni Lord, hindi natin yan mababali. Yan. Kaya mga kapatid, magbabalik po ang Santinig Tambayan. Year 1995, nung kinasal kami ni Kuya Boyet, tulad ng ibang mag-asawa, gusto namin magkaroon ng sarili naming pamilya, gusto namin magkaroon ng anak. Pero hindi iyon ipinagkaloob sa amin ng Panginoon. Dahil tuwing nabubuntis ako, ay nakukunan ako. Hanggang umabot sa puntong napanghihinaan na ako ng loob. Lalo na para sa part ko bilang babae. Naalala ko pa noon, tuwing umuwi ako sa Pampanga, lahat sinasabi nila, ano na, 5 years na. Wala pa din. Ang hina naman ni Boyet. So, yung mga ganang salita, medyo nasasaktan ako, na-o-offend ako. Nakatatlong punan ako na naging dahilan ng pagkakaroon ng trauma at anxiety. We are both serving the Lord at ang tanging pinanghahawakan namin ay ang pangako ng Panginoon na kapag ikaw ay naglilingkod sa Kanya, ang lahat ng hihilingin mo at lahat ng nanaisin mo ay Kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. So sabi nga nila, sa tamang panahon, hindi ka lang dapat maghintay, kundi samahan ito ng gawa, ng pananalig, ng dasal. Nag-resign ako sa aking trabaho. Give up ko ang aking trabaho at nagpaalaga ako sa aking obedyan. And praise God, sa 4 na pagkakataon, nabuntis ulit ako. During my pregnancy, andun yung takot, yung pangamba na anytime pwede siyang malaglag ulit. Yung uubo ka lang, feeling mo, malalaglag na siya. Yung tatayo ka lang, feeling mo, dudugo ka na. Hindi umabot ang 9 months, nakako kay Brian. 8 months nung lumabas siya. At takot na takot ako dahil malambot pa yung ulo niya, yung bungo niya.
Hindi ko siya mahawakan sa sobrang lambot. Natatakot ako. So, iyon. Yun yung pinagdarasal ko kay Lord. Bigyan mo lang kami ng anak. Gagawin ko ang lahat. Aarugayin ko siya. Yun siguro yung dahilan kung bakit ako naging overprotective kay Brian. Hanggang ngayon malaki na siya. Kahit may trabaho na. Yun yung point sa buhay namin mag-asawa na naranasan namin at naramdaman ang pangako ng Panginoon sa mga tapat na lingkod niya ay kanyang ipagkakalood ang biyayang hiling sa tamang panahon. Sa pagkakataon ito, naranasan namin ang katapatan ng Panginoon sa buhay namin mag-asawa. Na manalig ka lang at maging tapat sa Kanya, ipagkakaloob niya ang lahat ng hiling mo, ang lahat ng pangangailangan mo, at kung hindi man yun agad-agad, maaaring may mas magandang nakalaan para sa atin. Kaya, yung mga inaanak namin sa kasal, huwag kayong panghinaan ng loob. Ibibigay ni Lord yan sa tamang panahon. Siksik, liglig at umaapaw tulad ng ibinigay niya sa amin. At masasabi kong na mabubuting mga anak sila, matalino at higit sa lahat, sila'y biyaya ng Panginoon na dapat talagang ipagpasalamat. Yun lang po. At naway maging gabay itong sharing kong ito lalong-lalo na doon sa mga mag-asawang matagal nang naghahantay at nagnanais na magkaroon ng sariling anak. Welcome back to Santinig Tambayan! Ayan! Sa ating mga nanonood, what makes this Santinig Tambayan special is because today happened to be a celebration, of course, then ng isa sa miyembro ng Santinig Choir ng kanyang birthday. Nag-birthday siya noong March 12! At palakpakan natin, March 11 pala. Okay, then kantahan. Okay, sabay na po natin kantahan si Ate Miles ng Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, wish ka, Ate Miles. Okay, thank you very much. Happy birthday, Ate Miles. Sana mas nasa siya sa top 4. Ayan, thank you so much. Because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak sing, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.
the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito na naganap, Panginoon, ng isang Holy Week special ng Sangtinig, Panginoon. Maraming salamat sa paggabay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa kalakasan, sa patuloy na buhay, sa kagalakan na iginagawad mo sa amin at ibinibigay sa araw-araw, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom na ibinigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Higit sa lahat sa puso, Panginoon, ng pagtitiwala, pagmamahal, at paglilingkod sa iyo ng tapat, O Diyos. Muli, Panginoon, pinagkakatiwala namin, Panginoon, at pinagpapasalamat, Panginoon, ang tahanan na ito, O Diyos, ang pamilya, Panginoon, ng Karato family, ang buong Sangtinig Choir, O Diyos, patuloy namin ibinibigay at inilalagak sa inyo ang aming buhay, ang aming talento, Panginoon, ang aming oras, upang ikaw ay paglingkuran sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin at ng buong pamilya namin, O Diyos. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang lahat at sa iyong pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Muli, maraming pong salamat mula po sa Sangtinig Choir. Maraming salamat po at patuloy niyo po kaming suportahan at always follow and share our Facebook page.